kita, mga masama lagot ka na, ang babangga magigiba. Aaksyon na agad sila! T3 Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, bidang-bida ngayon ang COMELEC dahil desidido raw silang sampula ng mga mandaraya noong 2007 elections. Pero kontrabida ang COMELEC dyan sa Baras, Rizal dahil sa hindi sila desididong tulungan ng mga residente na mabigyan ng voters ID. Abay, aambusin natin yan! Sa Camp Kapimpin, Tanay Rizal, may 3 sundalong inireklamo non-rape daw ng isang dalagita matapos painumin ng pampatulog. Ang pobreng biktima ay tulala na ngayon at tinila na sa mental institution, nasira na ng ulo dahil nga po sa ginawa sa kanya. Babalikan natin sa ating guest, baka mga sundalong yan. May negosyo ba kayong alahas na dapat makilala niyo at madakip ang isa sa magiging perwisyo sa inyong hanap buhay? Ang babaeng estapadora na ang gamit sa modus ay alahera kuno. Aming ibubuko! Sa bigwas naman ng T3 ang mga solusyon sa mga reklamong aming inaksyonan. Magandang hapon mga kapatid, huwag matakot kay Sendong, mas matakot kayo dito sa amin kung hindi titino ang mga pusakal dahil bagyong-bagyo ang programang ito sa pagragasa sa at lulunod sa mga sira ang tuktok at halang ang bituka. Walang kwentang salbabida ng mga tiwalet abusado, walang rescue sa inyong kontra-tad. Hindi pwedeng gamitin yan. NTRCB, bawal yan. Dahil sobra pa sa signal number 1 ang hagupit ng T3. Kaya mga tol, sama-sama lang mag-storm sa harap ng iyong TV set. Magpakatatag sa panunood dahil unlimited ang kilometers per hour ng bakbakan na! Mga tiwali at pabaya, walang kawala, pananagutin, ambush! Ang lokal po na pamahalaan at tanggapan ng COMELEC sa Baras Rizal, inireklamo ng mga residente sobrang kupad mag-issue ng voters ID. Ang palusot ng mga inutil, walang pondo para sa ID ang COMELEC, talaga. Pangangatawanan niyo ang katuwiran yan para hindi kayo malintikan sa aming ambush. Ilang taon nang hindi makapasok sa trabaho si Kaloy dahil kulang daw ng requirement na voters ID sa kanyang papasukang trabaho. 2006 pa siya kumuha ng ID sa COMELEC sa Baras Rizal. Pero matatapos na ang 2011, puro pangako pa rin ng COMELEC. Tungkol po ito dun sa voters ID ko po na 2006 pa po ako nag-apply. Ngunit hanggang ngayon po, mag-2012 na, wala pa rin po sila na ibibigay. Ilang text at email din ang natanggap namin hinggil sa kabagalan ng COMELEC ukol sa ID issuance. Wala pa rin pondo yung dalig. Wala daw pondo. Wala daw pondo. Oo, pagpagawa ng ID. Wala pa rin. Nung 2002. Sa surveillance camera ng T3, bukong-buko na talagang walang maibigay ang COMELEC na voters ID sa mga residente. Kailan daw po ang release na? Ang gumagawa nun, hindi ka. Ganun po. Oo, pinapadala lang nila sa amin kapag naman. Ay sos! Sana napunta ang pondo ng COMELEC. Pinuntahan namin ang opisyal ng COMELEC sa Baras Rizal at ganun din ang sagot nila. Ang problema kasi sa ID, tinigil nila noong 2008, kaya yung nasabok na October 2006. October 20 hanggang ngayon, wala pang pinapin. Kaya sarkastikong giit ng mga residente, mabilis pa sa kabayo ang COMELEC sa pagsasampa ng kaso sa mga kaaway ng gobyerno. Pero sa serbisyo nila sa publiko, parang bulate ang usad. Para sagutin po ang mga problemang ito, nasa linya ng aming telepono, mismo ang Chairman ng Commission on Elections, si Sixto Brillantes. Magandang gabi po, Mr. Chairman. Kaya magandang gabi po sa inyo. Sir, bakit po taon-taon ang inaabot ngayon na para makakuha po ng voters ID? At totoo ba yung sinasabi ng Baras COMELEC na alaro pondo ang COMELEC para dito, Mr. Chairman?
Para saan ho ito? Para sa mga IDs? Voters ID, yes sir. 2006 pa po nag-apply. Hindi pa po nabibigay ng baras sa Rizal Comelec, yung voters ID ng mga residente roon. Hindi, tama ho yun. Meron ako nangyari kasi hindi ko naman inabot yung 2006 when I came in 2011. Okay. Yan ho, unang-una kong chinecheck dahil marami na nagre-reklamo. Pati ako, wala pa nga ako akong Comelec ID. Tinatanong ko, bakit wala pang ID lumalabas? Ang nangyari ho rito, because we stopped the production of Comelec IDs. Kasi yung mga pre-produce namin after 2004, kinokopya dito sa recto. So ang ginawa ho namin, they came out in 2008 with a new ID with several other security features. So dinagdagan ho namin ng security features yung mga Comelec ID ngayon. It has 4 security features para hindi makopya. Okay. And now we have started to reproduce them already. Mag-umpisa na ho kami, nag-distribute na kami. We have 50 million voters. I think we've distributed at this point. It's about, ang latest report ko is between 15 million. 15 million na ho all over the country. So by next year, sir, kailan ho kaya natin inaasahan na maibibigay nyo lahat yung 50 million na yan na voters ID? Ang target po namin dito is would be actually about 6 to 8 months before the May 2013 elections. So ang ibig sabihin ito... Kailangan ho, kompleto yan before by May 2013 So 6 months before that, no? Nagkakaroon din ho kami ng problema sa distribution. Gaya nung dinadala namin kasi ho yung mga election officers namin sa mga ibang lugar. Nung pinadala namin yung mga ID ron, ang ginawa naman nila, binigay naman nila sa mga barangay. Kapitan. Sabi ko, I think that was a wrong move, giving it to the barangay kapitan kasi mga politicians din ito So yung mga kalaban nila na may mga hapon ID, hinawakan at itinago at sinira. So nagkaroon ho kami ng problema sa distribution. The first mistake, which was committed even before my time, was that they gave it to the barangay officials. Sabi ko, mali yun. Kasi mga barangay officials, political leanings nila. Alright, sir. Mga kalaban nilang butante, hindi nila pinibigay. Alright, Mr. Chairman. So, kailan po ninyo may papangako na makakarating na po sa mga voters yung kanila po mga ID? Hanggang kailan po? 6 months. Hindi, tuloy-tuloy ho yan. So, sabi ko nga siguro, 6 months before May, that would be up to the end of May tanong lang ako kay Chairman. May tanong lang po ako. ako. Ang election natin is May 2013. Opo. Chairman, may tanong lang po ako. Counted from May 2013 would be about November, December of 2012. Chairman. We are December 2011 ngayon, so within the next several months. Alright, Chairman. November of next year, mabibigay na ho sana. Mabibigay. Pwede. Tama. Okay, Chairman. May tanong pa ako kanina. Sabi nyo kasi yung distribution through the barangay chairman noon at pinutol nyo na yan dahil hindi maganda. Ngayon po, paano yung pamamaraan nyo ng distribution para makarating po yung mga cards na yan, ID cards doon sa mga talagang may-ari, sir, ng mga voters ID? How do you do that now? Ano pong proseso? Chairman, sir. Hello? Chairman. Dati po sabi niyo, pinapadala niyo sa barangay chairman, di ba? Chairman Brillantes? Okay. Yes. Yung distribution, tapos sabi niyo, hindi maganda kasi mga politiko yon. Ngayon po, paano niyo po na ipaparating sa yung mga voters ID sa mga may-ari ng mga ID na yon? Hindi ko nakuha masyado. Hello, sir? Yes, sir. Ang tanong po ni Tol Rafi, paano nyo ngayon may paparating ng maayos sa mga voters yung kanilang mga ID na hindi na, sabi nyo kasi dati, pinapadaan sa barangay, ginagamit ng mga politiko. Hindi, ito nga ho yung re-reproduce namin. Meron ako kami yung bagong sistema, yung AFIS. Paano nga? Automatic fingerprint, para ano po ba? Through mail? Through mail po? Mapoproduce po namin ito kagad. Mare-reproduce namin yung alam namin. Kaya nga sir, through mail po ba sir? O pupunta sila sa Comelec office mismo? Kukunin. Ang ginagawa namin ngayon is we are saying is that mag-schedule yung aming mga election officers all over the country. House to house to distribute. They will go to the places. Go directly. Very good. Sila mismo nagbibigay. Bibigay na sila ng notice na darating sila sa particular barangay at doon sila makaabot. Alright. Chairman Sixto Brillantes, sir, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo.
mga babae at batang inaapi. May resback na kay Tol Rafi. Tatlong sundalo manyakis daw ang halinhinang ginahasa di umano ng isang dalagita sa Tanay Rizal. Abay mga loko, magpakasundalo kayo, harapin yung aming resback. Humingi ng katulungan sina Felicissima Mistang at Marisa Arellano, lola at pinsan ng 17 anyos na biktima raw ng rape, taga-barangay Pinugay, Baras, Rizal. Pinagsamantalan daw ng tatlong sundalong sina Private First Class Alexander Balzaga, Ronnie Castro at Private First Class Rocky Domingo ng 16th Infantry Battalion, Camp Kapimpin, Tanay Rizal. Inimbitahan ni Private First Class Balzaga ang dalagita sa loob ng kampo dahil anniversary daw ng mga sundalo. Si Alexander Balzaga, sabi, sandali lang kami kasi pakakainin lang daw kami ng handa ng 16 ID, sabi. Sumamang dalagita kay Balzaga, nakasama rin ang 13 anyos na kapitbahay nilang si Jimboy. Pagdating daw sa kampo, idiniretso ang dalawang bisita sa isang kubo. Doon nila nakita sina Private First Class Domingo at Castro. Kwento ni Jimboy, pinainom sila ng akala nila tubig lang. Pero hinihina lang pampatulog ang ipinainom sa kanila. Hindi na po siya nakatulog, nagsisigaw na siya, iiyak, tapos sumisigaw ng child abuse, you're under arrest. Sa sinumpang salaysay ni Jimboy, nakita niyang binitbit ng tatlong sundalo ang biktima sa kwarto ng kubo. Doon daw halinhinang ginahasa ng tatlong sundalo ang biktima. Naging tulala na ang sinasabing rape victim. Lumapit sina Lola Felicissima at Marisa sa DSWD. Patay sa medical legal. Positibo nagkaroon nga ng laceration ng hymen ng dalagita. Dinala siya sa mental institution sa Mandaluyong dahil hindi na stable ang behavior nito. Nalaman namin mula sa ilang sundalo roon na may rape case nga na pinag-uusapan sa kanilang kasamahan. Ang tatlong sundalong ito humanda sa aming resback. Yung tatlong sundalo, mga tol, hindi natin makontak at mukhang hindi na ata sundalo. Mukhang naduwag na. Mas duwag pa sa barangay Tanod. Kaya nga, kakausapin na natin yung kanilang opisyal. Oo, yan. Di ba? Si Lieutenant Colonel Noel De Toyato, ang battalion commander ng 16th Infantry Battalion sa Camp Kapimpin. Colonel Sir, magandang gabi po, Colonel. Magandang gabi rin, Rafi, at magandang gabi sa ating mga taga-paganoon. Opo, Colonel, matanong ko lang po, Sir. Ano na pong status nitong tatlo, sina First Class Alexander Barazga, Castro, at Domingo po, Sir, Colonel? Immediately, nung magkaroon nga ng may reklamo na ganyan, dinala ko kagad sila sa military police namin doon sa division. Opo, Sir. Sa second ID for custody. Okay. Habang inaantay namin yung subbuy na. Tapos Yes, nung 10 days ago, nagkaroon nga ng subbuy na sila. Tapos December 15 kahapon, ay pinag-submit sila ng counter affidavit. So kahapon, yung tatlo ay dinala sa piskalya para mag-submit ng counter affidavit. Ayun, okay. Pero yung sa kasong administratibo, Sir, meron na po bang naisampa laban sa kanila ng meron din. Actually, meron ding nag-iimbestiga din yung probo martial namin, nag-iimbestiga. So meron na pong criminal case at meron na po ring administrative case. Oo. Tapos siyempre ang mag-take precedence diyan yung criminal case sa korte. Sa ngayon po confined to quarters po sila, Sir. Opo. Naka-confine po sila para maipresenta namin sa korte kung tuwing ipapatawag sila. Ayun naman pala. Sige po, Sir. May tanong kayo, Colonel. Okay. Wala na. Mabilis umaksyon si Colonel De Toyato. Colonel, maraming salamat po. Lieutenant Colonel Noel De Toyato, ang Battalion Commander ng 16th Infantry Battalion sa Camp Kapimpin. Colonel, Sir, magandang hapon. Sa pagbabalik ng programa, gigiba sa pader ng mga loko-loko at mga hunghang. Reklamo ng magkapatid laban sa kagawad na nagtayo ng junk shop sa kalye. Action natin live. Sa modus, may gagala-galang alahera kuno. Huwag kayo magpadala sa pambobola ng kolokay nito dahil isa siyang manggagancho ibibisto. Ang mga problema ngayon inilapit sa amin at ang aming aksyon, solusyon, abangan.